Sa gitna ng nagpapatuloy na gulo sa Middle East, isang panukalang batas ang inihain sa Kamara na magiging batayan ng polisiyang ipatutupad ng gobyerno sa tuwing makararanas ang bansa ng isang national energy crisis. Inihain ni House Speaker Isabela 6th District Representative Faustino Bojidi III at House Majority Leader Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos ang House Bill No. 8834. Tinatawag itong Kalinga Act o Komprehensibong Alalay sa Livelihood, Inflation, Negosyo and Goods Assistance. Nakapaloob dito ang National Emergency Response Framework para tugunan ang krisis enerhiya at pagtaas ng presyo ng mga bilihin dahil sa taas presyo ng mga produktong petrolyo. Magkakaloob ito ng emergency powers sa Presidente para i-realign, reprogram at i-augment ang pondo sa ilalim ng General Appropriations Act, gamitin ang emergency procurement modalities at pumasok sa emergency supply agreements, pansamantalang suspindihin o bawasan ng fuel taxes at iba pa. Mayroon din itong targeted assistance para sa mga pinakaapektadong sektor. Layong din ang panukalang bumuo ng isang Kalinga Interagency Task Force na magbabantay sa pagpapatupad ng lahat ng program components sa pangunguna ng Executive Secretary, Energy at Finance Secretaries. Ayon kay Presidential son Sandro Marcos, simple ang layunin nito. Siguraduhin na kapag may krisis, hindi na iiwan ng Pilipino at hindi na maghihintay na lumala ang sitwasyon bago kumilos. Samantala, ayon kay Marikina 2nd District Representative Miro Kimbo, nangunguna sa pagpupulong ng Legislative Energy Action Development o LEAD Committee, kabilang sa target na ma-accomplish ng Kamara bago pa man magbalik sesyon sa Mayo ay ang pagbuo ng komprehensibong panukala bilang tugon sa isang national energy emergency. Ang balak natin is, pag nag-resume po kami ng first week of May, ay meron na po tayong omnibus bill na malabayanihan 3 by that time. Mabubuo natin, that's why we are conducting all of these hearings, is that so we can have a comprehensive bill. Binubuo ng 13 House panels ang LEAD Committee bilang pangunahing plataporma para sa coordinated na tugon ng Kamara. Rosa Licuz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.